Ito ay para sa kapatid ko. Ito ay para kay Shouking. And Natsu ay para sa tagapangasiwa ng kantina. Ako si Fusi Zhuo mula sa Class 1 Grade 11. Kung ikaw ay masaktan or may mangyari man, maaari mo akong kontakin anumang oras. Tara na. Mahuhuli na tayo. Pasensya na. Tara na. Fusijo, baliw ka ba? Mahuhuli na tayo. Noong mga panahong iyon, hindi ko naintindihan kung bakit ako ay sobrang nabigani sa likod ng isang tao. Nang maglahon na pagtanto ko, ang pagnanais na lumapit, ngunit hindi nangangahas kumilos, ang damdaming ito ay tinatawag na isang crush. Register ka na at wala pa ring relasyon. Gusto mo bang subukan ng blind dating? Hi, binayaran ba ng nanay ko para pumunta ako sa blind date? Wala akong anumang pagnanais na makipag-date. Hindi mo pa rin gusto ang lalaking nag-aral sa UK, di ba? Hindi. Nag-repeats ka ng isang taon sa high school at sa wakas ay nagawa mo na makapasok sa parehong paaralan tulad niya. Ngunit lumipad siya patungong UK sa kanyang ikalawang taon. Yan ang tinatawag na hindi itinadhana. Sa palagay ko, kailangan mong mabilis na maghanap ng lalaki at pagkatapos ay ganap na kalimutan siya. Hello, maaari mo bang balutin ang 27 puting rosas para sa akin? Sige, maaari kang umupo sandali. Salamat. Ang iyong mga bulaklak. Hindi ka ba naniningil? ₱120. Salamat. Sandali lang. Ang aming tindahan ay may promo. Gumastos ng higit sa 100 at makakuha ng dagdag na buke.
Salamat. Maligayang kaarawan. Miss Chen, ikaw ang nagpapatakbo ng tindahan, kaya malamang abala ka. Talagang walang pista opisyal. Kapag nagpakasal tayo sa hinaharap, ikaw naman ang bahala sa bahay, tama ba? Kung tutuusin, may milyon akong taunang sahod, kaya wala akong oras para asikasuhin ang mga maliliit na bagay na ito. Bukod pa riyan, halos hindi ko matanggap ang iyong katawan na hindi perpekto. Ngunit talagang hindi ko matatanggap ang isang taong may hindi perpektong pag-iisip. Ikaw, ang bastos mo. Nitong nakaraang 2 taon, ang mga lalaking hinanap ng nanay ko para sa akin ay pawang mga kakaiba. You know, sa tingin ko ang ating blind date ay nagtatapos dito. Kailangan ko nang bumalik sa tindahan. Sana makahanap ka ng taong makakatagal sa iyong hindi perpektong utak. Ako... Teka. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa akin? Ikaw dapat ang humingi ng tawad sa akin. Bitawan mo. Ang kapal ng mukha mo. May boyfriend ka na? At nakikipag-blind date ka pa? Hindi naman kami. Ikaw, Kung titingin ka ulit, dudukitin ko ang mga mata mo. Hindi ko na kayo pakikialaman, kayong mga talunan. Masakit ba? oh, Umuulan sa labas. Ang destinasyon ko ay malapit lang sa tindahan ng bulaklak mo. Kailangan mo bang ihatid kita? paano mo nalaman? Ang iyong mga bulaklak ay napakaganda. Introduction sa diplomasya? Ito ay galing sa aking mga araw sa universidad. Diplomasya? Bigla siyang nag-abroad para mag-aral. Mukhang may kaugnayan ito dito. Pero naalala ko, ang pangarap niya ay maging lead singer ng banda. Salamat sa paghatid sa akin. Mauna na ako. Malamig sa labas at umuulan. Kaya isuot mo muna ang jacket. Saka, magpalitan tayo ng contact information. Huhugasan ko ang damit at ibabalik sa'yo. Kailangan ko pa ang iyong contact information. Sige. Fusizhuo ang pangalan ko. Shenjing ang pangalan ko. Buti na lang nakita ko sa social media ni Joyu nakalagay na si Fusizhuo
ay babalik mula UK para bisitahin siya. Ako ay... Chua, meron akong isang junior na nagngangalang Shenjuing. Tila siya ay nasa high school, sa parehong paaralan mo, at maging sa parehong baitang. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Wala kaming ganong interaksyon. Kalimutan mo na. Totoo nga na wala kaming gaanong interaksyon. Juzu, nagbukas ka ng tindahan at tiyak na kumita ka ng maraming pera. Maglabas ka ng pera at ibigay mo sa akin. Ang meron lang ako ay isang ina at walang ama. Ikaw na walang utang na loob na anak, kumita ka ng pera at nakalimutan mo na ako, tama? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Ako ang iyong ama. Humingi ako sa iyo ng pera at tatawag ka ng pulis? Tumawag ka, papayagan kita. Tatay, uminom ka ng sabaw. Makakabuti ito sa pakiramdam mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ako ang kanyang ama. Kung hindi ka aalis dito, tatawag ako ng pulis. Sige, bastos ka. Ko ay mula sa Class 1, Grade 2, Fusizhuo. Kung masugatan ka or magkaroon ng anumang problema, makipag-ugnayan ka sa akin kahit kailan. Paano ko maibabalik ang damit sa'yo? Ju, nagbukas ka ng tindahan at tiyak na kumita ka ng maraming pera. Maglabas ka ng pera at ibigay mo sa akin. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis? Tumawag ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ako ang kanyang ama. Kung hindi ka aalis dito, tatawag ako ng pulis agad, maniwala ka man o hindi. Bastos ka.
Marunong ka pa palang bumalik. Tingnan mo ang iyong sarili. Sa tuwing magbi-business trip ka, pumupunta ka sa mga lugar na may digmaan. Hindi. Kailangan kitang hanapan ng asawa upang ikaw ay maayos na mapigilan. Naku, matanda ka na at wala ka pa ring asawa. Anong klaseng halimbawa yan? Sabihin mo sa akin agad, anong uri ng babae ang gusto mo? Lola. Gusto ko ang mga babaeng mahinang ngumiti, gustong magsuot ng palda, at may dalang amoy ng mga bulaklak. Ang iyong mga bulaklak. Salamat. Bini-bini, anong pabango ang gamit mo? Ang bango-bango. Hindi ako gumagamit ng pabango. Ito ay amoy ng mga bulaklak. Gusto ko ang mga babaeng mahinang ngumiti, gustong magsuot ng palda, at may dalang amoy ng mga bulaklak. Bini-bini. May apo akong lalaki na matangkad at gwapo. Kung kayo ay magkatabi, ito ay parabang isang perpektong mag-asawa. Gusto mo bang makilala siya? Wala akong balak na maghanap ng nobyo ngayon. Salamat sa iyong kabaitan. Walang problema, walang problema. Sa hinaharap, madalas akong pupunta sa inyo. Kung sakaling gusto mong maghanap ng nobyo, tandaan mong sabihin sa akin. Sige. Tara na, tara na. Maligayang pagdating sa Jixia. Ano? Hindi mo ba ako tinatanggap? Maligayang pagdating. Matagal na. Akala ko nakalimutan mo na may natitira pang isang damit. Dito. Damit? Oo, nakalimutan ko nga. Nakita ko may nagtitinda ng bulaklak sa airport. Bigla ko talagang gustong makita ka. Maupo ka muna. Kukunin ko para sa'yo. Ikaw ba ay isang blind date o asawa ng boss? Hindi pareho. Bawat customer na pumupunta rito, tinatanong mo ba ito? Ikaw lang. Hindi pa ngayon. Mukhang maganda ito. Tingnan mo. Guwapo. Kunin mo ang numero niya? Sige. Guwapo, pwede ko bang makuha ang numero mo? Pasensya na. Hindi ganong maginhawa. Siya nga pala, sa tindahan, may lugar ba para magbasa ng tahimik? Mayroon sa loob. Ihahatid kita. Maupo ka dito. Magtatrabaho na ako ngayon. Sige. Hello. Mr. Fu, ang iyong flight ay sa loob ng 2 oras. Huwag kalimutan. Okay.
Hello. Pwede mo bang balutin ang 27 puting rosas para sa akin? Okay. Pakiupo muna sandali. Yung mga bulaklak. Xuan, sa wakas nakapasok ako sa parehong universidad kasama si Fusijo. Juzu, may nakita lang akong mensahe sa alumni group. Fusijo, mag-aral siya sa ibang bansa. Ano, umuulit ako ng 1 taon? Ngunit na-miss ko siya ulit. Gising ka na pala. Malapit ko nang isara ang tindahan. Pasensya na, hindi sinasadyang nakatulog ako. Tigilan mo ang pagpapantasya, Shanjuying. Xiao Tao, sabihin mo sa akin, para makalimot ng lalaki, ano ang pinakamabilis na paraan? Para makalimot ng lalaki, ang pinakamagandang paraan ay makipagkita Sa ibang lalaki. Ibang lalaki? Bini. Napag-isipan mo na ba ngayong araw? Ang apo ko ay 1.85 metro ang taas, matanda at stable, matagumpay, gwapo, at mabait ang ugali. Dapat mo siyang makilala. Hindi ka magsisisi. Sige. Saka ko siya makikilala. Ang galing. Subukan natin ang parang pinanggit ni Xiao Tao. Lola, sabi ko, hindi ako makikipag-blind date. Hindi ba ikaw ang ngumingiti ng marahan, mahilig magsuot ng palda, at may amoy bulaklak? Naitanong ko na sa lahat, ang buong lungsod ng Jingbei para lang makahanap ng isang tao na umaayon sa iyong mga kinakailangan. Bakit ayaw mo na makipagkita? Sasabihin ko sa iyo, mayroon siyang tindahan ng bulaklak sa Wutong Street. Oh, maganda talaga ang negosyo. Napakaganda ng mga bulaklak. Wala na. Kung ayaw mong makipagkita, ipakikilala ko siya sa pinsan mo. Teka, yung tindahan ba ng bulaklak sa Wutong Street? Oh, ano ang pangalan? Zixia. Oo. Bini. Nagkasundo na kami ng apo ko. Bukas ng tanghali, 2:00, magkikita kayo sa restaurant. Sige. Sige. Mayroon ka bang litrato ng apo mo? Para makilala ko siya? Hindi na. Sasabihin ko sa'yo, hanapin mo lang ang pinakagwapo. Yan ang apo ko. Tiyak.
ang pinakagwapo. Senior, Junior, pinagmamasdan na kita ng matagal. Bakit hindi ka nakaupo? May hinahanap ka ba? senior, posible bang siya ang aking blind date? Oh, hindi ka naman walang reserbasyon, hindi ba? Okay lang. Ikaw, umupo ka sa aking mesa. Halika na. Saan ka pupunta? Juo, Fusi Zhuo, ikaw isang abalang tao. Paano ka magkakaroon ng oras upang kumain dito? Ako ay narito para sa isang blind date. Blind date? Talagang hindi nagpapatawad ang panahon. Ang ating malamig na kaibigan, ang diplomat, ay pumapasok din sa dating market. Oo nga. Ito ang junior mula sa universidad na gusto kong ipakilala sa iyo, si Shen Juying. Ito si Fusi Zhuo. Sa bagay na yan, talagang may tadhana. Kayo dalawa ay nasa parehong high school at sa parehong baitang rin. Junior, ngayon, bakit ka pumunta rito? ako, Oo nga. Hindi ka nandito para sa isang date, hindi ba? Kung gayon, nakakaabala ako. Oy, ano? Ihanda agad ang operating room. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Pasensya na, may emergency ako. Ikaw muna ang makipag-usap sa dati mong kaklase. Sa masusunod na kain, ako ang manlilibre. Shen Zuying? Saan ka pa gusto pumunta? may gagawin ako sa flower shop. Muna na ako. Hindi mo ba balak makipag-chat sa akin ang iyong blind date at pagkatapos ay umalis? Apo ni Miss Joe. Siya talaga si Fusi Zhuo. Mukhang natatakot ka sa akin? Allergic ako sa mga gwapong lalaki. Pagkatapos, hihingi ako ng tawad at ililibre kita ng afternoon tea. Okay? Shen Juying, mag-usap tayo. Okay, tungkol saan? Hindi ko alam kung bakit ka natatakot sa akin. Ngunit makatitiyak ka, mayroon akong matatag na trabaho, walang masamang bisyo, ang lola ko lang ang nasa bahay, at nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Oh, bakit mo nasabi lahat ito? Shen Juying, pumunta ako sa blind date na ito para lalo pang umunlad ang relasyon natin. Kahit Lalo pang huwag kang masyadong ma-pressure. Nagtatanong lang ako, hindi pinipilit ang kasal. hindi ako pressured, may kailangan akong asikasuhin sa flower shop ko. Aalis na ako. Seryoso ako. Sana rin ay pag-isipan mo ito ng seryoso. Wow, ang ganda ng atmosphere. Ang ganda ng tunog. Ang ganda ng tunog. Sozu, tingnan mo, ang saya nila. Sumama na tayo. Tara! Fusi Zhuo, gusto mo bang magpatuloy sa susunod? Dahil pinipilit ka ni Lola? Hindi. Seryoso ka ba talaga? Kung gayon, magpakasal na tayo. Ang Civil Affairs Bureau ay magsasara sa loob ng 1 oras. Makakarating pa naman tayo. Magpapakasal na ako. Bukas, magbubuka ako ng mesa para sa ating mga pamilya. Pwede nating sabay-sabay na kumain. Siya nga pala. May bahay ako, malapit sa Wutong Street. Magugustuhan mo siguro iyon. Magsasama tayo? Oo.
legal na magsasama. At para sa oras ng pagkain, tatanungin ko muna ang pamilya ko. Kasal na ako. Fusijo, nag-retake ka ng exam para makapag-kolehiyo siya. Iyong Fusijo? Ma, huwag mo sanang sabihin sa kanya ang mga ito. Ayaw kong malaman niya. Shen Joying, bukas sabihin mo sa akin ang lahat ng malinaw. Pasensya na talaga. Ang tatay ni si Zhuo ay nasa ibang bansa kasama ang kanyang ina para magpagaling. Talagang wala siyang panahon. Ngunit makatitiyak ka, sobra silang nasiyahan kay Zhuying. Sila pa nga ay nagutos na magdala ako ng mga regalo. Wala yon. Mahalaga ang kalusugan ni Mrs. Fu. Medyo bastos man. Pero bilang isang ina, kailangan ko pa ring itanong. Ikaw at ang aking anak ay nagkakilala lang kamakailan at mabilis na nagpakasal. Sigurado ka bang kaya mong maging responsable sa kanya? Naiintindihan ko ng husto ang iyong pag-aalala. Ito ang regalo ng kasunduan para kay Ju. Ang isa ito ay ang kasunduan sa kasal. Kahit sa hinaharap, anong dahilan ang magdudulot ng ating paghihiwalay, aalis akong walang dala. Alam kong nagpakasal tayo, biglaan. Ngunit ang bagay na ito ay tiyak na hindi isang kapritsyo. Masisiguro ko sa iyo na kaya kong pananagutan si Ju. Mabuti. Sana ay magawa mo na tuparin ang iyong salita. Mukhang si Ju ay magiging ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nampay na ito ay napakalaki. Kung saan ako dati naninirahan ay parang isang slum. Tayo ay magkasamang nakatira. Kung hindi, kasal na tayo. Mahal. Bukas lilipat ka sa bahay ni Juo. Hindi ko alam kung kaya niyang tiisin ang iyong mga gawi sa pagtulog. Magkasamang matulog? Kung makita ng matagal ko ng gusto ang tulog kong posisyon, sobrang nakakahiya. O ibig mong sabihin, gusto mong magkahiwalay tayo ng tulog? Ayos lang ba? Isang buwan lang. Susundan natin ang bilis mo. Okay lang mabagal. Ang kwarto ko ay katabi ng master bedroom. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Sige. Gagamitin ko ang isang buwan para itama ang tulog kong posisyon. Tapos may kumpiyansa at kaya-aya siyang mapapanalo. Tingnan mo, yung lalaki sa likod ay sobrang gwapo. Para siyang asawa kong matagal nang nawawala. Yan ang asawa ko. Siya talaga ang asawa ko. Hindi ka nag-reply sa loob ng 10 araw at nakikipag-flirt ka pa. Mawalang galang na, Madam, maaari ko bang malaman kung ano ang maitutulong ko sa iyo? Sige na. Hindi ko siya dapat sisihin. Sobrang busy lang siya. Hindi na kailangan. Matulog ka na. Ano bang problema niya? Dito ka na matulog. Sobrang pagod ka. At pumunta ka pa sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit ka galit? Chu-chu. Shanjuying, kumalma ka. Huwag kang magpalinlang sa itsura. Wala ka ng 10 araw? Bakit walang kahit anong mensahe? Alam mo bang ako, kahit si Lola ay nag-aalala sa'yo? Pasensya na. Magbabago ako sa susunod. Buti naman alam mong mali ka. Tapos, Mrs. Fu, maaari ko bang itanong? Kung hindi mo gusto ang texting, pwede ba akong tumawag sa'yo? Sige. Mas maganda kung video call.
Paano ko ito gagawin? Pagod ka sa biyahe, hindi na kailangan tumulong. Juja, pamilya tayo. Ang galing ng lalaking ito. Ikaw ba ay karaniwang nagtatrabaho ng ganito kagabi? Hindi. Ngayon ay dahil sa biglang malaking order. Ang dorm ni Xiaotao ay may curfew, kaya mahuhuli ako ngayon. Sa susunod na overtime, tutulungan kita, okay? Huwag. Pakiramdam ko ang kita ko ay hindi sapat para sa mga damit mo. Para akong nagtatrabaho ng may utang. Walang utang sa hinaharap. Ang kita mo ay iyo, ang kita ko ay iyo rin. Ito ba ay eksklusibong karapatan ni Mrs. Fu? Oh, natatangi. Karapatan ni Mrs. Fu. Miss Chen. Mukhang ito ang lalaki mula sa blind date. Matagal nang hindi nagkikita. Pakibigyan ang aking kasintahan ng isang bouquet ng pinakamahal na bulaklak. Mahal, napakabuti mo sa akin. Iyon ay dahil lamang mahal maging masunurin. Hindi tulad ng ibang babae na walang utang na loob. Isang bingi na maselan pa rin. Sa buong buhay mo, walang magnanasa sa iyo. May asawa na ako. May asawa? Sa kamay mo, walang singsing. Sabi mo may asawa ka? Nagbibiro ka ba? Walang singsing ay hindi nangangahulugang walang kasal. Sa tingin ko ikaw ay iniwan. Ano ang pinagpapanggap mo? Isang lalaking tulad mo, maikli tulad ng duwende, mukhang isang sesame pancake, may tao pa rin. Ang pag-aasawa ko ay normal, hindi ba? Mahal, ininsulto niya tayo. Ikaw. Anong ikaw? Kung nauutal ka, pumunta ka sa ospital. Umalis na tayo. Balew. Bakit ka pumunta ngayong araw? Napakaaga. Ngayong araw ako, gusto kitang sunduin ng maaga. Dapat mas maaga ka dumating. Naalala mo ba ang blind date noong isang beses? Kung saan nakilala natin ang kakaibang tao, pumunta siya sa tindahan ngayon. Ang isang iyon na nanggulo sa iyo. Inapi ka ba niya ulit ngayon? Hindi. Pinagalitan ko siya ng matindi. Sobrang matindi. Hindi kaya si Mrs. Fu ang nasa target niya, di ba? Kahit na bata ako at maganda. Pero dumating siya ngayon kasama ang aking kasintahan. Kahit ano pa ang meron siya, kailangan niyang umatras. Ano naman sa'yo? Ang ating dalawang pamilya, sa araw na kumain tayo ng magkasama, naghanda ako Nang maaga. Ano ito? Ang singsing sa kamay mo. Ano ang nangyayari? Ako ay may asawa na. Kay Fu Sijwo. Hi. Siya pala. Kung ganoon, ngayong gabi, magdiwang tayo ng maayos. Inom hanggang lasing. Ako. Sige, uminom ka ng kaunti ngayong gabi. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anuman. Nasaan ang aking paso? Kung hindi ko ito mahanap, malalaman ng asawa ko ang aking pagkakakilanlan bilang flower fairy. Hindi ako pwedeng malantad. Hanapin ang ano? Wow. Lacing. Hindi ako. Pwede ko bang hawakan?
Natulog pala ako sa kwarto ni Fusizuo. Ano ang nangyari kahapon? Bakit wala akong matandaan? Hindi ko maalala. Wow. Pwede ko bang hawakan? Tapos, patay na kamay. Hinawakan mo ba o hindi? Shen Juying, halika rito. Wala ka bang anumang gustong sabihin sa akin? Mali ako. Hindi dapat ako nalasing. Pumunta sa iyong silid, lalo na sinamantala ka. Hindi ako ganong uri ng manloloko. Sino si classmate A? Classmate A? Sino si classmate A? Asawa? Ngumingiti ka ng napakaganda. Parang tagsibol, lumulutang sa hangin, parang jasmine sa taglamig. Kaya hindi nakakagulat na naging asawa ko. Tulad ng inasahan sa akin, ang pangalawang paboritong lalaki. Ang lalaking pinakagusto mo. Sino iyon? Hindi ko sasabihin sa'yo. Sige na nga. Maiintindihan ko. Natural lang sa tao. Sandali, teka lang. Hayaan mo akong hawakan at sasabihin ko sa'yo. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Pagkatapos, Juju, masasabi mo na ba sa akin ngayon kung sino ang unang paboritong tao? Sino iyon? Si classmate A. Ang classmate A na yon. Ano ang pangalan niya? Hulaan mo. Kaya, sino si classmate A? Wala akong maalala sa pag-inom. Talaga? Pagkatapos, kagabi, si Mrs. Few ay pinilit akong halikan. Wala ka bang alaala yon? Nagsisinungaling ka. Walang alaala. Hindi dapat ako maging ganito. Bastos, di ba? Hindi ko maalala, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko ginawa yon. Kahapon, inipit mo ako sa kama at sa akin, hindi mo mapigilang humiling ng walang tigil. Ngunit sayang, wala kang maalala sa lahat ng iyon. May ganun bang bagay? Pinipilipit ang katotohanan. Binabaluktot ang mga katotohanan. Hindi naaalala ni Ginang Fu, hindi na kailangan pilitin. Pagkatapos ng lahat, nawalan ka ng malay. Ipinagwawalang bahala kita. Pupunta ako sa tindahan. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Fusizuo. Meron akong junior na nagngangalang Shen Juying. Sinasabing taga-high school, parang kasama mo mula sa parehong paaralan at parehong graduating class. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Konting interaction lang. Juju, malapit nang magtapos. Magpa-picture tayo ng graduation. Shen Juying. Baka si classmate A ang kanya? Hindi siya. Gwapo ba siya tulad ko? Fusizuo, libre ka ba ngayon? Anong meron? Sabi lang ni nanay sa akin na si Lola nung nakaraang araw na himatay pero matigas ang ulo nilang tumangging magpatingin. Huwag muna mag-alala. Ihahatid kita doon. Oh, siya nga pala. Hindi ko pa nasabi kay Lolo at Lola na kasal na kami. Lalo nilang ayaw sa mga lalaki mula sa lungsod ng Jingbei. Dahil sa tatay ko. Kaya ang relasyon namin ay... Lolo at Lola, ito ang 10 taon kong matalik na kaibigan, Fusizuo. Kumusta, Lolo at Lola? Madalas kong marinig si Juju. Nabanggitin kayo. Ngayon, sa wakas ay nakita ko kayo ng personal. Mabuti. Ang binatang ito ay mukhang gwapo.
Umupo, umupo, umupo. Umupo, umupo, umupo. Munting Joe, hindi ka na bata. Mayroon ka bang babaeng nasa isip? May gusto akong babae. Talaga? Naku, iniisip ko kung sinong babae ang napakaswerte. Siya. Ay medyo mahiyain. Ang lolo ko at lolo niya, ang aming kalusugan ay lumalala araw-araw. Gusto lang naming makita ang aming Juju ay makahanap ng magandang tahanan. Particular kaming nakahanap ng ilang gwapong lalaki. Bilang kaibigan niya, maaari kang tumulong, magbigay ng payo. Lolo at lola, hindi ako nagmamadali. Ako, Mabuti. Magbibigay ako ng payo. Ito ay mabuti, di ba? Siya mismo ay nagpapatakbo ng isang high-tech na kumpanya. Mga prospect ng pagunlad ay lalong maganda. Ito, wonder every 50 ang taas. At may kalbong noo. Masamang gene, di ba? Ito, isang nagbalikbayan na may mataas na edukasyon, isang finance white-collar. Pangit at naglalaro. Ito ay dapat gumana, di ba? Isang propesor sa universidad, nakasuot ng salamin, magalang at pinong, bawat taon. May bakasyon sa taglamig at tag-init, kasama si Juju. Lolo at lola. Sa totoo lang, pinagmamasdan ko na si Juju ng mahigit 2 taon. Gusto ko siya ng sobra. Tungkol sa akin, hindi ako naninigarilyo o umiinom, may matatag na trabaho at disenteng pamilya. Gagawin ko ang lahat upang tustusan si Juju. Mangyaring mapanatag kayo, mga nakatatanda. Juju, ano ang ating relasyon, mga kaibigan? Anong uri ang gusto mo? Marangal at makapangyarihan, paano ang isang nagpapatakbo ng kumpanya? ano ang sinasabi mo? O gusto mo ba isang nagbalikbayan na white collar na may taunang sweldo na 1 milyon? O classmate eh? Fusijo, gusto kita. Fusijo. Ikaw ang asawa ko. Fusijo. Gusto rin kita. Shenjuying. Alam ko, tumigil ka. Hindi mo ba nakikita kung nasan tayo? Paano ka nagkaroon ng oras para pumunta rito ngayon? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Pagod na pagod. Yakapin mo ako, Zuzu. May oras ka ba para makipagkita sa akin dito? Bakit hindi ka pa matulog? Sa opisina, ang sipag mo. Sasabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy ka, Ang kulit mo, Shenjuying. paano kung pumunta ka sa loob na silid at magpahinga sandali? Hindi. Gusto ko lang dito. Kasama ka. Sige, sasabihin ko sa'yo, kapag may oras ka sa hinaharap, magpahinga ka ng mas madalas. Anong problema? Wala. Baka na mali ako nang nakita. Paano kung dalhin kita sa loob na silid para magpahinga sandali? May gagawin ako mamaya. Sige.
Josu, dali iligtas mo si tatay. Talagang hahampasin nila ako hanggang mamatay. Chuchu! Chuchu, alam kong nagpakasal ka sa isang mayamang lalaki. Bigyan mo si tatay ng pera. Ang halagang ito, maaning hindi gaanong mahalaga para sa'yo, pero maililigtas nito ang buhay ni tatay. Hindi ko ibibigay ang perang ito. Pakiusap, huwag mo na akong istorbohin muli. Bakit hindi mo ibigay ang pera kay tatay? Bakit? Ang singsing mo. Ibili mo si tatay ng singsing. Iligtas mo si tatay. Hindi. Ibabalik ni tatay ito sa ilang araw. Si Joe. Pumunta siya sa akin kahapon upang humiram ng pera. Pero tumanggi ako. Sa totoo, marami akong pera. Pero wala akong binigay kahit isang sentimo. Masama ba ako? Hindi naman masama. Alam ko na gumawa siya ng maraming masamang bagay. Pero kung may mangyari sa kanya, malulungkot pa rin ako. Ano ang gagawin ko? Hindi lang iyon, ang mga may dugo ay pamilya. Yaga mga tunay na mabuti sa'yo ang pamilya. Kung ikaw ay sobrang malungkot, aaliwin kita. Aaliwin kita palagi hanggang hindi ka na malungkot. Okay? Sige, ang mukha mo ay puno ng luha. Makinig ka sa akin. Maghilamos ka na? Hindi niya malalaman na may gusto ako sa kanya, di ba? Tigil na sa pagtingin. Lahat ng iyon ay mga nakakahiya kong nakaraan. Kaklase A. Nakakahiya rin iyon para sa'yo. Si Joe. Jutsu. Sabihin mo sa akin kung sino si kaklase A talaga. Iyon ay hindi ko pa nakikita ang susunod na bahagi. Ang larawan ay maliit na bagay. Ang liham ng pag-ibig ang mahalaga. Sa pagkakataong ito, hayaan na lang, makiusyoso muna. Sige, sasabihin ko sa'yo. Gusto mo ba talagang marinig? Paano kung dahil dito, makakaapekto sa relasyon natin, ano ang gagawin natin? Ito si kaklase A. Orange soda. Orange soda ay si kaklase A. Kaklase A ay orange soda. Mga dalagang nagbibinata, alam mo, laging maraming mga kapritsyo. Hindi ko sinabi sa'yo nun dahil natatakot ako na sabihin mo na immature ako. Akala mo ba tanga ako? Napakabata na bagay. Anyway, hindi ka dapat banggitin ito muli sa hinaharap. Sige. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Tandaan mong sunduin ako. Kung hindi mo ipapakita, kalimutan na. Sino ba naman ang may pakialam? Ganun lang ako, Barbaro.
Hello, kaklase A. Kaklase A, hello sa'yo. Taga-class A, grade 11 ako. Shenjuing. Tama, ako yung laging sumisilip sa'yo tuwing pahinga. Sa totoo lang, gusto kita nang napakatagal na. Mula nung una sa 16, nakita kita hanggang ngayon sa 22, eksaktong 6 na taon. Dapat ang liham na ito ay napuno ng maraming salita. Halimbawa, noong unang beses kitang makita, nasa hallway ka, nakangiti. O ang gabi ng tag-init, sa oras ng self-study, ang hangin na nag-angat ng laylayan ng iyong uniforme. O, kamakailan, anong mga kanta ang pinapakinggan mo? Baka nagkataon, gusto ko rin iyon. Ngunit pagkatapos mag-isip, sa wakas ay nagpasya ako na sabihin lang ang pinakamahalaga. Fu si Zhuo, napakabuti mo talaga. Kaya, kahit kailan, mangyaring laging maniwala sa iyon, okay? Sa wakas, sana matandaan mo ang kapangalan ko, iyong kaklase, Shen Juying. Hindi. Ito, si classmate A ay ako pala. Ako pala talaga. Sandali lang. Ang careless nito, hindi ba? Hindi. Hello? Chuyu, tulungan mo akong umorder ng bagong singsing. Bakit ikaw na naman? Kung lalapit ka kay Shenjuing muli, maaari ko lang... Ito na ang huling pagkakataon na pupunta ako upang makita si Juju. Gusto ko lang humingi ng tawad kay Juju. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita at huwag nang gambalain si Juju muli. Kung makita kitang lumalapit kay Juju muli, pagsisisihan mo ito sa buong buhay mo. Sa hinaharap, tratuhin mo ba si Juju nang kasing buti ngayon? Mukhang hindi karapat-dapat itong tanungin, di ba? Paumanhin, pakisabi kay Juju na humihingi ako ng tawad. Mamahalin ko siya lagi at poprotektahan. Dapat mong tratuhin ng mabuti si Juju. Huwag kang maging katulad ko. Pumasok ka na sa wakas. Nakita kita sa labas. Nang matagal, pero hindi ka pumasok. Pasensya na, bumili ako ng paborito mong manok na kastanyas. Dahil sa sarap, ang manok na may kastanyas, papatawarin kita. Hindi ko pa nakikilala ang iyong mga magulang. Kailan sila babalik sa bansa? Ang nanay ko, siya ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip at kinamot sa ibang bansa. Ang tatay ko ay palaging inaalagaan siya, kaya malamang hindi sila babalik agad. Ganun ba? Bakit gusto mong makilala ang iyong mga biyenan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba lagi mong gustong kumain ng siomai? Bukas, pareho tayong walang pasok. Kaya tawagan natin si nanay at si lola at lahat tayo gumawa ng siomai ng magkakasama. Fu si Zhuo, ang galing mo talaga. Fu si Zhuo, huwag kang masyadong lumayo. Ay nako, nag-aaway ba sila? Pumasok na. Ang jam na binili ko dati, iyon masisira kung hindi kakainin agad. Hindi. Pangunahin, kailangan mong kainin ang jam na ito. Pero hindi mo ito kinakain. Hindi ba yon binili para sa ating munting kayamanan? Paborito mong lasa. Ang ating munting Zhuo, sa wakas ay may kasama na siya. Anong nangyayari dito? Si Juju sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng mahirap na panahon.
Noong una, nung siya ay ikinasal kay Xiaozhou, medyo nag-alala ako. Natatakot lang ako na siya ay susunod sa aking mga yapak. Wala siyang pakialam sa anuman. Puro itsura lang ang inaalala niya. Ngayon, sa wakas ay makakaya ko ng manatiling panatag. Ang dumplings na may chili sauce ay talagang masarap. Subukan mo. Oh. Mom, Lola, nandito kayo. Kasalanan mo lahat. Masarap ba? Masarap. Sige. Ang bilis? Kumain ka muna. Sasagot ako ng tawag. Okay. Maghintay tayo. Okay. Oy. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako ang nanay mo. Aray, aray, aray. Bumalik ka pa rin para makita ako? Hindi. Huwag. Hindi ko kaya. Manatili ka na lang sa New Zealand. Huwag ka nang bumalik. Nagtanong ka pa tungkol kay si Zhuo? Sasabihin ko sa'yo, siya na ngayon ay masaya kasama ang kanyang pamilya, malusog, at perpekto ang lahat. Bigo ka, di ba? Kaya si Fu Zhuo ay pumunta sa New Zealand, hindi upang makita ang ilang babaeng kasintahan, pero para bisitahin ang kanyang mga magulang? Sige. Oh, sige na. Tikman natin. Xiaozhou at luto ni Juju. Si. Lola, nanay, kumain pa. Kumain ng maayos. Uy! Juzo, nakikita mo ba ang dalawang nasa harap mo? May mga barya sa loob? Hindi mo sinabi kanina. Nanay, Lola, halika kainin ito. Mali ako. Hayaan mo akong kumuha ng isang dumpling para humingi ng tawad. Ang pangit ng dumpling na ito. Tikman mo na agad. Ito. Aha. Nanay, ano ang problema? Patay na si Zhao Ziqian. Katawa-tawa, di ba? Nanay, nagsisi ka ba sa pagpapakasal sa kanya? Walang pagsisisi. Sa oras na yon ako talagang nagmahal sa kanya at gusto siyang pakasalan. Kahit ano pa, sa oras na yon ako gusto ko lang sundin ang aking puso. Sa totoo lang, si Zhao Ziqian, nung buntis ako, mayroon na siyang babae. Ang isang tao ay nagiging masama. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil siya ay palaging isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Iyon lang. Jozo. Sana hindi ka, dahil sa kanya, maging pessimistic tungkol sa iyong hinaharap na buhay may asawa. Nay. Kahapon, nakita ko siya sa labas ng tindahan.
biglaang business trip. Hindi tiyak ang petsa ng pagbabalik. Huwag kang mag-alala, hintayin mo ako sa bahay. Nag-iisa na naman ako sa bahay. Kakaiba. Nasaan ang sobre? Inilagay ko ba ito sa ibang lugar? Hindi tama yon. Narito ito noong huling pagkakataon. Lola. Juju, tuloy umupo ka? Oh! Bakit hindi ka pumasok sa tindahan ngayon? Nandun si Xiaotao. Akala ko dahil nasa business trip si Sizhuo, dinalaw kita. Oh! Si Juju talaga ang pinakamapagmalasakit. Tungkol sa trabaho ni Xiaozhuo, kailangan niyang mag-business trip ng madalas. Kaya sanay na ako. Hindi mo alam, sa mga nagdaang taon, saan man mapanganib, doon siya pumupunta. Sa pinakamapanganib na pagkakataon. Isang bala ang sumagi sa kanyang pisngi. Aray, nang malaman ko ilang buwan na ang lumipas, nakakatakot. Halos mamatay ako sa takot. Siya, noong mga panahong iyon, parang ayaw na niyang mabuhay. Oh, Juju. Hindi mo pa nakita si Azuo mula pagkabata, di ba? Tara, isasama kita ni Lola para makita. Sige. Tara na. Ito ang lumang kwarto ni Azuo. Pero ngayon, matagal na siyang hindi tumira dito. Ang Xiaozhuo natin ay pinalaki ng kanyang kuya. Dati siyang mahilig ngumiti. Noong panahong iyon, maraming babae ang sumulat sa kanya ng mga liham pag-ibig. Pero ngayon siya ay may mabagsik na muka at ang mga babae ay lahat natatakot. Sa kabutihang palad, may Juju na hindi siya naiinis at handang tanggapin siya. Juju, sinasabi ito ni Lola sa'yo, hindi para malungkot ka, kundi para sabihin sa'yo na ang ating Azuo ay hindi ganito dati. Lola, alam ko. Itinago niya lahat ng mga liham pag-ibig na natanggap niya dito. Pero huwag kang mag-alala. Itong bata, noon, puno ang isip niya ng musika at mga problema sa matematika. Magang pag-ibig, hindi talaga niya naintindihan. Tingnan mo ang mga liham pag-ibig na ito. Hindi pa nabubuksan. Hindi siya ang uri ng tao na babaliwalayan ang damdamin ng mga babaeng ito noon. Pero sa 22, hindi na siya tumatanggap ng kahit anong liham pag-ibig pa. Ang paborito ni Azua ay itong itim na banda noon. Sayang. Bukas, babalik si Fusizuo mula sa kanyang business trip at ito rin ay kaarawan niya. Kailangan kong bigyan siya ng sorpresa. Madam, meron bang napaka-importanteng kaibigan na may kaarawan? Hindi mo ba alam? Bukas yun. Ay, tama nga. Kung hindi mo sasabihin, muntik ko nang makalimutan. Bukas ay ng kapatid ni Mr. Fu, anibersaryo ng kamatayan. Sa mga nakaraang taon, sa araw na ito, si Mr. Fu ay wala kahit saan. Marahil ang pagkamatay ng mahal sa buhay, kahit para sa tila malamig na Mr. Fu, ay mahirap kalimutan.
Kamusta? Maaari mo irang balutin ang 27 na puting rosas para sa akin? Kung gayon, alam mo ba kung ano ang kaarawan ni Fu Zhuo ay... Hindi ko talaga alam yon. Walang nakakaalam sa kaarawan ni Fu Zhuo ngayon. Kahit siya mismo ay nakalimutan na. Hindi ko inaasahan na talaga kang sumama sa akin sa konsyerto. Sa iyong ika-wasis karawan, kailangan kong pumunta para samahan ka. Uy bro, balak mo bang hindi manahin ang negosyo ng pamilya at maging diplomat? Inisip ko iyon dati. Ngunit ngayon ay makikinig na ako sa mga salita ng tatay. Bro. Anong ginagawa mo na nakatayo rito at tulala? Kuya, tagal na nating hindi nagkita. Masyado akong abala sa isang business trip kamakailan. At saka hindi ako nagkaroon ng oras upang bisitahin ka. Hindi ka naman nagalit, di ba? Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Paano naman mangyayari iyon? Bro, naaalala mo ba ako? Sinabi ko sa iyo dati na talagang nagustuhan ko ang babaeng iyon nung high school. At ngayon kasal na kami. Ngayon ko lang nalaman na siya pala ay may gusto na sa akin simula noon. Ako ay sobrang saya. Bro, 27 na ako. Bukas. Sa susunod na pagkikita natin, tawagin mo na akong kuya. Hayaan mo akong maging kuya mo. Fu Zhuo. Sa susunod na buhay, mamamatay ako para sa iyo. True. Jo, pagkatapos magpaalam ng maayos kay kuya, saka mo salubungin ang iyong kaarawan.
祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Maligayang kaarawan sa'yo, Fu si Joe. Pwede mo nang hipa ng kandila at gumawa ng healing. Kahit anong hiling ko, matutupad ba ito? Siyempre, Sana si Fu Sijuo ay laging manatili sa tabi ni Shen Zuying. At ngayong gabi, Ano? Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ka naniwala sa akin. Tingnan mo. Juju, halika at umupo. Tara na. Ano? Paano ko makakain ang asawa mo? Ha? hindi naman siguro totoo yon. Hoy, ikaw, Pilyo. Anong ginagawa mo? Magsalita ka ng maayos. Huwag mong takutin si Juju. Kung matakot mo si Juju, hindi kita tatantanan. Ayos. Sige, sige. Juju, okay lang yan. Bakit ka nakatayo dyan? Ha? Juju. Ano? Ikaw at si Adro ay kasal na ng matagal na panahon, di ba? Ang kanyang ina at ako ay nasa ibang bansa at hindi nagpakita ng anumang kilos, di ba? Kaya isipin mo na lang ito bilang regalo mula kay Uncle. Hindi. Isipin mo na ito bilang mula kay Dad at Mom, isang regalo para sa pagkikita. Dapat mong tanggapin ito. Salamat, Dad. Adwo. Madam? Huwag mo akong pigilan. Madam. Gusto kong makita si Adwo. Narinig ko na ang boses niya. Ito ba ay nanay ni Fu Sijuo? Adwo. Mommy, sa wakas. Nahanap na kita. Adwo. Sa lahat ng mga tao na ito, saan ka nagpunta? Si nanay ay palaging sobrang namimiss ka. Lumingon ka at hayaan mo akong makita ka, Adwo. Nanay, miss din kita. Sige, lumingon ka at hayaan mo akong makita ka. Hindi ka si Adwo. Ginagaya mo ba si Ehwa? Nanay, ako... Ang totoong Adwo
at Hua. Saan mo dinala sila? Ako, Ang aking 2 anak na lalaki. Paano silang nawala lahat? Hinahanap ko sila ng napakatagal. 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 Madam, umalis na tayo. Bumalik na tayo sa silid. Hahanapin natin sila ng unti-unti. Umalis. Ang aking anak, wala na. Juju. Dito ka manatili at samahan mo si Lola, okay? May gagawin ako sa itaas. Adjo, bakit pumayat ka na naman? Dahil baka makailan, naglalaro ka sa banda at hindi kumakain ng maayos? Nanay, pasensya na. Si Adjo ay hindi gumawa ng anumang masama sa akin. Ang dapat pagsisihan ni Adjo ay ang kanyang sarili. Dapat kumain ng maayos si Adjo. Ikaw at si Ahwa ay parehong pumayat at ang suot mo ay lalong nagiging katulad ni Ahwa. Ganun ba? Nasaan si Ahwa? Matagal na siyang hindi dumadalaw sa akin. Ahwa. Nanay, umupo ka. Babalik si Kuya. Tiyak na babalik si Kuya para makita ka. Tiyak na babalik siya. Kuya, bilisan mo. Matalo na tayo. Ikaw. Ano ang hinahabol mo? Sa pagkatong Torp, talagang papayag akong manalo ka? Kuya, ang galing. Gusto kong maging katulad mo balang araw. Kuya, kahit gaano ako magsikap, parang hindi ko talaga magagaya ang katulad mo. Chuchu, gusto mo bang pumunta at makita si Wanjun? Huwag kang matakot. Si Wanjun ay kadalasang normal naman. Pero sa ganitong kalagayan ni nanay, parang hindi siya maaaring makakita ng estranghero. Lalala ba ang kanyang kondisyon? Pero paano naging estranghero si Juju? Si Juju ay pamilya. Sige, pumasok ka. Ate Wanjun, ako si Shanjoying. Hindi tayo magkaibigan. Hindi rin ako ang kapatid mo. Tayo ay biyenan at manugang. Naamoy mo ba yon? Ikaw ang espiritu ng bulaklak. Sabi ng ating Azhuo, kapag lumaki siya, pakakasalan niya ang espiritu ng bulaklak. Hindi ka naniniwala? Meron akong patunay. Ipapakita ko sa iyo. Ito ang kwento
na isinulat ko para kay Azuo. Noong unang panahon, sa isang kagubatan na puno ng mahika at mga kababalaghan, nanirahan ang isang espiritu ng bulaklak. Si Fu Sijo ay nanunumpa na kapag lumaki siya, pakakasalan niya ang espiritu ng bulaklak bilang kanyang asawa. Nakakatuwa. Ngunit manugang, dapat lagi kang mag-ingat. Sa tabi mo, may isang mamamatay tao. Iyon ang nasa sala kanina. May isang mamamatay tao sa tabi mo. Iyon ang nasa sala kanina. Siya ang mamamatay tao. Siya ang pumatay kay Azuo gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi totoo yan. Paano mo masasabi iyan tungkol sa kanya? Siya ang anak mo. Nagpanggap pa siya bilang si Ahwa, espiritu ng bulaklak. Huwag kang magpapadaya sa mamamatay tao. Fu Sijo, sa loob ng 9 na taon, ganito ba ang sakit na dinanas mo? Ang tunay na Azuo at Ahwa, saan mo sila dinala? Nasaan ang kapatid ko, Lola? Azuo, kakagawa mo lang ng operasyon, kaya kailangan mong magpahinga ng mabuti. Nasaan ang kapatid ko? Nasaan ang kapatid ko? Siya, masyadong malala ang mga sugat niya at pumanaw na siya. Ginulo mo ng husto ang kwarto. Sinusubukan mo bang gibain ang bahay? Kuya, plano ko sana na mag-hiking sa kaarawan ko at nag-i-impake na ako. Hindi ba plano mo dati na pumunta sa concert sa kaarawan mo? Hindi nakuha ang tiket, kaya ganon. Balak umakyat sa tuktok ng bundok, mamayang madaling araw para makita ang pagsikat ng araw. Ganon ba? Mukhang ang 2 concert ticket na ito na nasa kamay ko ay walang silbi ngayon. Pwede ko lang ilipat sa... May silbi. Talagang kapakipakinabang. Ibigay mo sa akin, kuya. Oh, binago ko na ang plano ko ngayon. Bukas, pupunta ako sa concert. 2 ticket. Sabay tayo. Tamang-tama. Matagal na simula nung huli tayong magkapatid na lumabas para maglaro. Ikaw, makulit. Wala ka talagang girlfriend, ha? Pangunahin. Walang taong gusto ko. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Tsaka, hindi ba mahilig akong maglaro kasama ang kapatid ko? Ikaw... Fu Sijo, hindi ba sinabi ko na sa'yo noon pa na tumigil ka na sa paglalaro ng mga walang kwentang bagay pero hindi ka nakinig? Pag gumaling ka na, ililipat kita sa Business Management Department. Wala na si Ahwa. Kailangan kang umako ng pamilya, Fu. Naiintindihan mo ba? Uy, kuya. Hindi mo balak manahin ang negosyo ng pamilya, kundi maging diplomat? Dati kong pinag-isipan yan. Pero ngayon, susundin ko ang sasabihin ni tatay. Aalis ako ng bansa para mag-aral ng International and Political Science. Ikaw, Fu Sijo, pinatay mo ang kapatid mo, nabaliwang nanay mo dahil sa'yo. Hindi ba sapat iyon? Sino pa ba ang gusto mong patayin ngayon? Sa malawak na industriya ng pamilya, Fu, pinasan ito ng kapatid mo ng maraming taon
At ngayon, oras mo na upang umako ng responsibilidad. Ililipat ko ang kurso ko sa International and Political Science. Pasensya na. Tatay, binigo kita. Pasensya na. Fusi Jo, pakiramdam ko, sa pinakamalungkot kong sandali, nakilala kita. Ikaw ang lahat ng swerte at sorpresa ko. Kaya, hindi ka isang mamamatay tao. Na Fusi Jo, ginawa mo na ang napakahusay. Lahat ng ito ay hindi mo kasalanan. Fusi Jo, ikaw talagang mabuti. Kaya kahit kailan, mangyaring lagi maniwala dito. Ang mga tao sa buhay na ito ay laging kailangan tumingin sa hinaharap. Tumingin lamang paminsan-minsan sa nakaraan. Ngunit hanggat tumitingin ka sa mga masasayang sandali, sapat na yon. Bukod dito, tayo ngayon ay napakasaya na, hindi ba? Tiyak na umaasa si Kuya na masaya ka araw-araw. Juzu, meron akong isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ngunit huwag kang magalit, okay? Hindi ako magagalit sa iyo. Nung araw na umalis ka, mula sa album ng larawan, nahulog ang isang liham. Binasa mo ba yon? Nung oras na yon, ako ay... Talagang binasa mo yon? Boss, manirahan ka pa sa shop? Talagang hindi uuwi? Hindi. Shenjuing mula sa Class C, Grade 2, hello. Ito ay isang liham tugon na huli ng 11 taon. Sa palagay ko, marahil may time difference sa ating mga damdamin. Kaya gusto kong bumalik dito muli sa lugar na ito kung saan ka palagi lakarin ang landas na iyong pinanggalingan and magpatuloy na mega ng Margasima. Saka lamang ako, magkakaroon ng karapatan na sabihin iyan sa iyo. Shenjuing, mahal kita.